Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi kang updated sa mga susunod nating video. Father Flavie at Father Reyes binanatan ni Eloy Bugres. Narito ang buong detalye. Nanawagan si Father Robert Reyes na kumilos para sa posibleng pagtakbo at pagkapanalo ni VP Sara Duterte sa 2028. Iginiit ni Reyes na huwag hintayin na manalo at maupo bilang presidente si Sara Duterte. Dagdag pa niya kung ano ang puno ay siya din ang bunga. Samantala, usap-usapan ngayon ang paghugas at paghalik sa paa ni Father Flavie sa mga pamilya ng EJK victim. Mukhang hindi nagustuhan ng mga tao ang ginawa ni Flavie dahil pakitang tao lang di umano ito at hindi galing sa puso. Isang malaking mapanling lang at mapagkunwari ang aksyon na ginawa ni Flavie ayon sa mga netizen. Agad naman nag-react ang number 1 defender ng mga Duterte na si Eloy Bugres at binanatan ang dalawang katolikong pare. Ayon kay Eloy Bugres, dapat hindi mangialam ang simbahan sa isyu ng politiko dahil walang mga alam ang mga ito. Giit pa ni Eloy Bugres, ang dalawang pari na ito ay ang mga paring ginagamit ang pangalan ng Diyos para linlangin ang mga tao. Dagdag pa ni Eloy Bugres, huwag kayo maniwala sa mga ganitong pari dahil imbes sa langit ang punta nyo, malamang at malamang impyerno ang bagsak nyo. Mga kababayan, ano ang masasabi nyo? At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Okay, diin na gunin nga si Flavie ng bilat sing Eloy yan eh. Na ano ka? Kung bilat sing Eloy mo ka nga pare, tingnan nyo di ba na kung ano ni sa niyo? Ay ala, nagalukalo ang gago nga pare. Uy, Diyos ko, ginoo ko. Nagalukalo ang gago nga pare. Ti ano ang lasa sang ingron? Ano ang lasa sang lanag, ipokrito? Pariyo ka mo ni Father Reyes, sino tong isa ka pare ngang nagsabi siya? Now we should not let the daughter, ano daw sabi niya? Father Flavie, hinugasan na dinalikan ang mga panang pamilya ng ay, bilak kay Eloy. Hinalikan. Ang sabi ng mga Panginoon, you should not judge someone before you try to mind the specks on someone else's face. Ang sa face mo muna ang iyong tingnan. Wala kang karapatan. You judge me if you have already walked on water. Ganun ang sabi ng Panginoon. You have no right to judge me because you're not God, you're not perfect. Ang bilat sing Eloy nyo, dalawa kayo ni Father Reyes. Anong pangalan ni Father Reyes nga, guys? Sino ni nga pagkapari din? Father Reyes, mga anis lang mga papilado niyo. Father Reyes, ano naman ang sinabi nyo kay VP Sara? Akala yan sa mga paa sa mga tao, wala Adidas. Go ka nga parin, bilat sing Eloy mo. Tos ka. Galit na galit ang mga puta nila kay Tatay Digong kasi tos ay wala na sa mabila noon. Galit na galit kay Tatay Digong kay hindi kayo nakapunoon ng ilang taon di ka. I know Father Reyes long time ago. What do you know about him? Pinalaya siya sa lugar namin at wala siyang kwentang pari at taga-alaga ng mga ahas mismo sa simbahan. What do you mean ahas? Ahas as in the animal ahas? Or ahas na tao? Ito yung sabi kuning si Reyes ng bilat sing Eloy ni. Ang itsura mo nga daw kang di ka nga daw asa kakag na parang kasi ang bilat sing Eloy mo. Father Robert Reyes na nawagan sa simbahan na harangin ang posibleng pagkapangulo ni Sara. Bilat sing Eloy! Father Reyes! Ang sabi sa atin ni Jesus Christ, wala tayong karapatan na maghusgas ang kapwa natin. Ito ang sabi sa Biblia, sino ka ba? Si Kristo? Ano ang naging kasalanan sa iyo ni Sara Duterte? Para magsalita ka nga para magsalita ka nga hadlangan ng kanyang pagka-presidente. Ginbasted ya ka noon. Kang klase nga pagkapari ka, you're teaching your congregation with a bad habit. Wala kang pinakaiba sa bilat sing Eloy nga si Abante. The reason why you people in that congregation does not want a feisty and strong leader, a leader that you could not manipulate. You refuse to have a leader who is stronger than you,
who is strong-willed. You refuse Sarah to be the president, the future president of the Philippines because you could not cut her down fucking hands. Ayaw nyo kay Sarah kasi mabibisto kayong lahat. Ayaw nyo sa ganitong presidente dahil itong mga drama nyo ni mga ay di obra sa kanya. What the fuck did she ever do to you? Does she owe you money? Is she a murderer? What did she ever do? Anong sa nagkakasino sa araw-araw nilalapastangan niya ang Pilipinas? Is she an immoral woman? Does she have vices that she shows to the people? Ano ang naging kasalanan ng babaeng ito para kundinahin mo? Kung meron man, if there is someone that should be condemned, that is you. You are supposed to be giving all in public the Eucharist of Jesus Christ. You are supposed to be giving us the homily of the priest, and that is to maintain humility, to maintain kindness, compassion to the people, being meek, benevolent, pious. Ganun dapat ang mga ginapractice mo, Padre Reyes Bilating Iloy. Di naman pangusga ka, the mere fact that you are very judgmental to a lot of people says about a lot of your character. Magusga kayo kay Bibi Sara, have you walked on water yet? Did you walk on water yet? Do you know where God sits the snow? Have you counted already the stars? Alam mo kung ilang bibla ng buhok meron tayo? Hindi ka pwede makakuha ng buhok, ng ibla ng buhok kasi kalbo ka. Why do you judge somebody who did not do you wrong? Bilatsing Iloy, kahit isa ka criminal record, wala si Sarah. Then here you are, religious people who were anointed by the church, who were anointed by the order of San Agustin or Tadeus or I don't know who. Here you are anointed by Saint Francis of Assisi maybe, or maybe of Saint Mary Louise de Marillac. Your job is to pray every day to save souls. It is not in your curriculum vitae to be a judge of someone's character. You also have a lot of flaws. Sa pagsasabi mo na hadlangan ang pagiging presidente ni VP Sara, that is already a crime. That is already a sin. You're already embarrassing her and judging her. And that is against the law of God. Ang sabi sa Biblia, siya lang ang pwede makajudge sa atin. Ikaw, Bilatsing Iloy ka, ilang beses pa sa ermita sa mga kulboy. Ilang beses kang tot sa mga put na bayaran ng mga babae. According to a lot of people that I've spoke to, they said that all the things that you possess in the church, including the offerings, the donations, the association that you form actually, foundations that you form, wala naman silang nakikita. Inaka nga may napuntahan ng perang yun. You could not even have the decency to tell them where the money goes. Numero uno ka makakawatan na kalbo kang you really think that the Filipino people will trust somebody who looks like you? Ang itsura mong Bilatsing Iloy ka doon si Bamber Moran. Bakit kami magtatrust sa somebody na hindi mo pa ganin nakikilala ang isang tao? Grabe ka makajadger ang di dahil lang nagasuot ka sang sutana kagbilo. Utani nga mga pare ni mga patay huya niyo. Not because that you try to kiss the ingrown dalanag in the buni of those pretentious people who are claiming that victims of AJK does not mean that you are more saint than us, that you're better than us. Hindi ibig sabihin nga ginaalsa nyo ang Eucharist of the Christ or you are giving communion to the people who attend church. It does not mean that you're holy. Wala ka kaparispitong di po ka, may matakbo-takbo ka ang Bilatsing Iloy mo. May madalagan-dalagan sa maraton, imbes nga tayo nakikinig to sa dapat nagamarites ka sa mga kumpisal, sa mga kabit, sa mga drug addict, sa mga tot pala sa may mga mga manluloko, mga kurap. Why do you question Sarah alone? Why only her? Magkano binigay sa yung malita? Kasi si Papampam 2 billion daw eh. Yun ang sabi ng kanyang mga tao sa kwan ang nakakilala sa kanya na na rin ngayon. She received apparently or allegedly 2 billion from Marcos, from our money, amukan ni Papampam bigatot. Kalaw-ay sang pagkarikatsura sang ilong mo, nakita ko ang luma mo nga picture, napakapangit mo pala. Daw chimpanzee kasang Chocolate Hills. You have to remove yourself from Catholic Church because you are only ruining the reputation of reputation of Jesus, reputation of God. Ang sabi sa kasaysayan ng Biblia, hindi ka dapat naghuhusga ng tao because your hands are also dirty. Kapinayaran ka lang ni BBM ang Bilatsing Iloy mo.
Ang sabi sa Proverbs, ang sabi sa Habakkuk, ang sabi sa ilang beses sinabi sa Corinthians, the sin of a father should not be passed down to the sons. The sins of a father should not be passed down to his offspring. Yun ang sabi ni God bago pa sa nagbigay sa kasuguan kay Moses. Pagbaba kay, simula na kay Adam, papunta kay Moses, papunta na bilat si Eloy after he died on the cross. He made a covenant. I am not going to judge any of you until the right time comes. Yun ang sabi niya. Ay ala, wala sa gabasa, Bible ang mga pare, oh. Imba, si Muya. Rusa, kaliguwas, bilat sing Iloy mo pabanata, landa sila pala. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Kung meron kayong komento at suwestyon, mag-comment lang kayo sa comment section. Para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. As always, maraming salamat sa inyo. And goodbye.